Nagsimula ang lahat sa isang kagyat na alerto na nagbababala na ang lungsod ng Liang ay dumaranas ng isang malubhang pag-atake. Kasabay nito, ilang mga projectile ang nahulog mula sa langit at naghari ang kaguluhan habang lahat ay naghahanap ng ligtas na masisilungan. Pagkatapos ay tinamaan ng malakas ang binata at nagising ang isang misteryosong kapangyarihan na nagpaniingning sa kanyang buong katawan. Sa pangunahing paaralan ng lungsod, nagtipon ang mga estudyante upang pakinggan ang tungkol sa mahalagang elite class. Dahil dito, ipinaliwanag ng instruktor na ang pagsusulit ay may 750 puntos sa kabuang mga pagsusuri. Binigyang diin niya na tanging ang top 1-0 na mag-aaral lamang ang makakapasok sa pinapangarap na special class. Sa sandaling iyon, iniisip ng bida na ito na ang kanyang tanging pagkakataon upang maging isang martial arts master. Lumalabas na nakoma siya sa loob ng 2 taon at ngayon ay kailangan niyang bawiin ang nasayang na oras. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin ng binata na pinapanood siya ng ilang masasamang tingin ng mga kaklase. Ngunit isang grupo ng mga bully ang humarang sa lalaking maitim ang buhok at sinimulan siyang tuyain sa pagbabalik pagkatapos ng mahabang panahon. Na may masamang tingin, tinanong ng leader ng gang kung iniisip ba talaga ng bata na henyo siya. Dahil doon, mahigpit na hinawakan ng bida ang braso ng loko at sinabihan siyang mag-focus na lang sa sarili niyang pagsusulit. Nang hindi gaanong pinapansin, binitawan niya ang kanyang kalaban at nagpatuloy sa kanyang lakad, na ikinagulat ng lahat doon. Nainis ang siga at nagtaka kung paano naging ganoon kalakas at kayabang bigla ang batang iyon. Kaya nagpa siya silang hintayin ang combat test para subukang saktan ang baguhan nang hindi nahaharap sa anumang parusa. Na may kakaibang ngiti, balak ng kontrabida na tapusin ang karera ng kalaban sa opisyal na laban. Pagbalik sa silid-aralan, sinimulan ng estudyante ang nakasulat na pagsusulit na nagtatanong tungkol sa kasaysayan ng bagong mundo. Nagbago ang lahat noong taong 2,842 nang salakayin ng mga alien ang ating daigdig. Dahil sa pagkatalo sa nuclear, 5,000,000 tao ang nawala ng buhay at halos tuluyang naubos ang sangkatauhan. Ngunit dahil sa radiation, nag-evolve ang mga nakaligtas at umabot sa ikalawang antas ng lakas noong Agosto 60. Dahil dyan, lumitaw ang mga bagong napakalakas na mandirigma at buong tapang na lumaban para mabuhay. Gamit ang pambihirang kapangyarihan, hinarap nila ang mga mananakop at ipinagtanggol ang natitira sa ating planeta. Ang kaganapang ito ang nagmarka ng pagtatapos ng lumang panahon at simula ng sikat na superior martial calendar. Kasabay nito, tinapos ng bida ang pagsusulit at ipinasa ang kanyang mga sagot ng may bilis at tiwala. Nanatili siyang kalmado dahil alam niyang nasagot niya ng tama ang lahat ng tanong sa pagsusulit ng walang kahirap-hirap. Nalaman na ang binata ay hindi na koma, kundi nasa isang napakakaiba at misteryosong lugar. Ngunit ang mga gantimpala mula sa lugar na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang pambihira at napakakapaki-pakinabang na photographic memory. Pagdating sa bahay, tinawag siya ng ama ng binata para kumain kasama ang iba pa niyang pamilya, ngunit pinulot ng kanyang kapatid na babae ang tiket ng pagsusulit na nahulog niya sa sahig at tinawag siyang lampa. Nagtipon ang lahat sa mesa para sa hapunan at ang kapaligiran ay tila napakapayapa at kaaya-aya. Pagkatapos ay ipinakita ng ama ng binata ang isang misteryosong bote na may ngiti sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang pulang vitality powder upang mapataas ang kanyang score sa martial arts test. Dahil doon, sinabi ng anak na kaya niyang ipasa ang pagsusulit ng hindi nangangailangan ng karagdagang tulong. Pinakalma siya ng kanyang ama at sinabing huwag mag-alala dahil madali lang siyang suportahan ng pamilya na may ngiti sa mukha. Naiintindihan ng bata ang pagmamahal at pag-aalala ng kanyang mahal na ama. Pagbalik sa kanyang silid, iniisip niya na nagkakahalaga ang bote ng lahat ng ipon ng kanyang mahirap na pamilya. Dahil alam niyang nakasalalay ang lahat ngayong gabi, inihanda niya ang sarili para magsanay ng husto. Pagkatapos mismo, pumasok ang bida sa isang malamig at mapanglaw na lugar sa loob ng kanyang isipan. Nabanggit niya na palagi siyang pumupunta sa crystal space na ito kapag natutulog siya mula pa noong kanyang aksidente. Ang misyon niya roon ay protektahan ang kristal mula sa mga halimaw at palagi siyang napapagod dahil dito. Ipinaliwanag niya na kung masira ang kristal, mahihimatay siya sa loob ng isang buong araw. Ngunit kung matalo siya sa labanan, magigising siya kinabukasan na puno ng enerhiya at handa na para sa isa pang laban. Noong una, takot ang binata na makoma, ngunit di nagtagal ay naintindihan niya ang patakaran para lumakas. Ang pagsasanay na ito ay nagpabuti ng kanyang lakas-isip at memorya ng husto sa paglipas ng panahon. Nagbabala ang sistema na darating ang susunod na alon ng mga halimaw sa loob ng eksaktong 30 segundo. Dahil dito, nagsimula ang isang bagong matinding labanan at tinalo ng binata ang lahat ng nilalang gamit ang kanyang espada. Pagod ngunit nagwagi, binuksan ng bida ang kanyang panel upang tingnan ang kanyang kasalukuyang katayuan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay isang abiso ang nagbabala na paparating na ang nakakatakot na ikalimang grupo ng mga kaaway. Sa pagsusuri sa kanyang mga katangian, iniisip niya na hindi siya sapat na malakas para makapasok sa elite class.
Bigla, isang pulang dragon ang lumitaw at bumuga ng malaking apoy sa kanyang direksyon. Umiwas ang bida at gumamit ng kakayahan upang hiwain ang kuko ng nilalang na yon. Gumanti ang halimaw ng hagupit ng buntot, ngunit nagawang iwasan ito ng binata ng may liksi. Matapos matalo ng maraming beses, sa wakas ay natutunan na niya ang mga pattern ng pag-atake ng malaking butiki. Dahil dito, ginamit ng eskrimador ang kanyang sining ng espada at tumama sa dibdib ng halimaw. Sinamantala niya ang pagkakataon upang umakyat sa likod ng malaking mamula-mulang nilalang. Sa kanyang pagkagulat, nagwala ang halimaw na naging mas mapanganib pa kaysa dati. Inamin ng binata ang kanyang kapabayaan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya gaanong nasaktan sa galit nito. Sa pagharap sa higanteng halimaw, naghanda ang mandirigma para sa malaking at tiyak na pagtutuos. Kumakalma siya at may tiwalang nagsasabi na sa pagkakataong ito ay tiyak na mananalo siya sa laban. Habang kumikinang ang kanyang katawan sa asul, sumugod siya para sa huling pag-atake laban sa dragon. Sumugod siya gamit ang kanyang espada at tinutok mismo sa ulo ng malaking nilalang, ngunit mabilis ang halimaw at sinubukang kagatin siya kaya ginamit niya ang kanyang bilis para makatakas. Na may seryosong mukha, naghanda ang mandirigma na gamitin ang kalamangan ng kanyang maliit na sukat. Sinabi niyang may mga kalamangan ang pagiging maliit at madaling umiwas sa hininga ng apoy. Pagkatapos ay gumamit ang eskrimador ng isang malakas na pamamaraan at sumugod para sa isang napakatumpak na tama. Perpektong tumama ang suntok at bumagsak sa lupa ang higanteng nilalang na nag-iwan ng maraming alikabok. Pagkatapos ay ginamit ng bida ang kanyang enerhiya upang lumikha ng isang kalasag at ipagtanggol ang sarili mula sa epekto ng halimaw. Kahit sugatan, umuungol ang dragon at naghahanda ng isa pang malakas na buga ng pulang apoy. Dahil dito, gumanti ang binata ng isang sinag ng liwanag na tumama sa bibig mismo ng halimaw. Sa wakas ay natalo na ang halimaw at isang mensahe ang bumati sa binata sa pagtalo sa grupo. Sa pagkapanalo, tumaas ang kanyang liksi at naghanda siya para sa mga susunod na laban. Dahil dito, ipinaalam sa kanya ng sistema na nakumpleto niya ang 5 alon at nakakuha ng isang paraan ng paggunita. Naalala ng bata na nagtuturo ang paaralan ng katulad na paraan, ngunit para lamang sa mga mental master. Iniisip niya na habang mas marami siyang laban, mas maraming magagandang bagay ang nakukuha niya. Ngunit isang bagong alon na ang paparating. Pagkagising sa kanyang kwarto, napagtanto niya na ang mga bagong kaaway ay masyadong malakas para sa kanya ngayon. Kaya nagpasya siyang tingnan ang bagong paraan ng paggunita na nakuha niya bilang gantimpala. Sa pag-activate ng item, dinala siya sa isang kakaibang espasyo na puno ng digital na tubig. Sa loob, hinarap ng mandirigma ang isang madilim at nakakatakot na nilalang na may maraming mata. Tinitigan siya ng higanteng nilalang na yon at ang presensya nito ay napakalakas at lubhang nakakatakot. Pagkatapos ay naintindihan niya na ito ay isang pagsubok at kailangan niya lang tingnan ang halimaw para husgahan. Pagbalik sa kanyang kwarto, nagmeditate ang binata at isang maliwanag na asul na aura ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, binuksan ng kanyang kapatid na babae ang pinto at tinawag siyang maghapunan kasama ang iba pang pamilya, ngunit nagulat siya nang makita ang katawan ng kanyang kapatid, na maskulado at tinawag siyang gwapo na may ngiti sa mukha. Natutuwa siya sa biglaang papuri ng kanyang nakababatang kapatid. Nagbibiro sa kanya, tinanong niya kung hindi ba siya gwapo noon at ginulo ang buhok nito. Dahil dito, nahiya ang dalaga at nagtaka kung kailan naging ganoon kagaling ang kanyang kapatid. Sa pagtingin, nakabihis na, iniisip niya na ito ay epekto ng bagong pamamaraan at inanunsyo na aalis na siya para sa pagsusulit. Pagkatapos ay nagpaalam ang kanyang ama na may ngiti at sinabihan ang kanyang anak na mag-ingat sa daan. Pagdating sa lugar ng pagsusulit, pumasok siya sa yirit ng paaralan bilang isa ng lungsod ng Liang. Habang iniuunat ang kanyang katawan, nararamdaman ng bida na ang paraan ng paggunita ay lalo siyang pinalakas. Dahil dito, lumapit ang bully at tinukso siya dahil sa pagkawala sa paaralan ng 2 taon. Pinalibutan ng grupo ng mga siga ang lalaking maitim ang buhok at tinawag siyang pilantropo sa pagtulong sa mahihina. Hindi na tinag, sinabi niyang mas mabuti pa yon kaysa sa isang taong hindi man lang nakapasa sa mga akademikong pagsusulit. Ngumiti ang bida at sinabing kung hindi ito narinig ng tama ng kanyang kalaban, hindi siya maaaring kumuha ng pagsusulit. Nang aasar pa siya sa pagsasabing wala siyang pinangalanan. Kaya kung sino ang tinatamaan, bahala siya. Isang kaibigan ang namagitan para awatin ang away at sinabing ang pagsusuri ang pinakamahalaga sa ngayon. Galit na umatras ang kontrabida at sinabihan ang bata na maghintay dahil malilintikan siya. Nag-aalala, sinabi ng kaklase na lagot na siya, ngunit tila walang pakialam ang bida. Ipinaliwanag ng kaibigan na ang tiyuhin ng loko ay ang bagong Dean of Students sa paaralan, at sinasabi pa nila na inilabas ng Dean ang mga tanong sa pagsusulit para tulungan ang kanyang pamangkin. Isang boses ang nag-anunsyo na ang martial arts exam ay magkakaroon ng strength test at pagkatapos ay isang combat duel. Pinakalma ng bida ang kanyang kaibigan at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil magsisimula na ang pagsusulit. Ang unang pagsusuri ay gumagamit ng isang sistema kung saan ang huling pwesto sa bawat grupo ay agad na alisin.
Sa pag-isip sa nalalapit na laban, nagpa siya ang binata na pinakamabuting mag-ipon ng kaunting lakas. Ang diskarte niya kung gayon ay gamitin ang kanyang bilis para manalo, at isang asul na aura ang bumalot sa kanyang kamao. Pero mukhang kampante ang kalaban niya at sinabing sobra-sobra ang lakas niya para madaling makapasa. Nagsimula na ang ebalwasyon ng unang grupo at seryosong nagharap ang dalawang magkalaban. Sakto naman, nagpakawala ng malakas na suntok ang bully sa punching bag gamit ang buong lakas niya. Napakalakas ng tama na tumilapon ang isa pang estudyante dahil sa shockwave. Nagdiwang ang mga kaibigan ng mayabang at sinabing halos 1,400 yen ang lakas niya. Ngumiti ang isa sa mga alipores at sinabing dahil nasa unang pwesto ang boss nila, may matatanggal na sa lalong madaling panahon. Turno na ng bida at nagpakawala rin siya ng malakas na suntok sa testing equipment. Nagulat ang instructor dahil nakapuntos ang baguhan ng 1,500 yen kahit mababa ang life intensity nito. Napatulala ang kaibigan ng binata at nagtaka kung kailan pa ito naging ganoon kalakas. Sinuri ng guro na ang lakas na ito ay hindi normal at naghinala ng isang advanced na martial arts ability. Dahil doon, na-curious siya at inutusan ang kanyang assistant na dalhin ang file ng estudyanteng iyon. Habang binabasa ang dokumento, nakita ng lalaki na napakataas ng proficiency ng binata kahit na matapos ang suspension. Pagbalik sa court, naghanda ang bida at inisip na subukan ang lakas ng kanyang kalaban sa hapon. Ang ikalawang bahagi ng exam ay isang labanan sa isang malaking fighting ring. Pagkatapos ay tinawag ng instructor ang mga estudyante sa entablado, at ang unang pangalang inanunsyo ay ang sa bida. Ang pangalang inanunsyo para sa laban ay ang kanyang kalaban at mumiti ito nang may masamang tingin sa kanyang katunggali. Dahil doon, nagduda ang mga estudyante sa pagkapanalo ng bida dahil sa tingin nila, hindi sapat ang purong lakas para manalo sa isang laban ng martial arts. Itinutok ng bully ang kanyang sibat at nagbabala na tapos na ang swerte ng binata at matatalo na siya ngayon din. Sumagot naman ang binatang maitim ang buhok ng may kalmadong ngiti at sinabing sanay makita niya ang lahat ng ugaling iyon sa laban. Sa sandaling iyon, sinimulang paikutin ng kontrabida ang kanyang sandata, na lumilikha ng isang napakalakas na kulay kahel na bakas ng enerhiya. Dahil doon, hinugot ng bida ang kanyang espada at naghanda para harangin ang paparating na atake. Maliksi siyang umiwas habang sinusubukan ng kanyang kalaban na magpakawala ng sunod-sunod na atake nang may matinding galit. Nainis ang salbahe at napansin na mas mabilis ang kanyang target kaysa sa huli nilang laban. Kahit na, inactivate niya ang kanyang pulang aura at nanumpa na makakapasok siya sa elite class anuman ang mangyari. Biglang sumabog ang mga kislap ng magbanggaan ang sibat at espada ng buong bagsik pero madaling hinawi ng batang mandirigma ang hangin at nagsimulang kontrolin ang takbo ng laban. Sumigaw sa galit ang mayabang at sumugod para sa isang huling atake upang subukang tapusin ang laban na ito ng tuluyan. Tumalon siya mula sa napakataas at bumagsak gamit ang buong bigat niya para tamaan ang kalaban sa lupa. Samantala, napagtanto ng bida na ang pakikipaglaban sa mga tao ay ibang-iba sa pagharap sa mga halimaw. Umikot ang kalaban na parang nag-aalab na ipo-ipo, pero nanatiling kalmado ang binata at pinanood ang bawat galaw nito. Sa isang mabilis na pagsugod, nag-iwan ng asul na baka sa lupa ang binatang maitim ang buhok at lumapit para sa kontra-atake. Pagkatapos ay isang malakas na pagbabanggaan ng mga enerhiya ang yumanig sa ring at nagdulot ng malaking alikabok. Sinamantala ang pagkakataon, nagpakawala ang espadista ng isang hiwa ng liwanag na tumagos sa depensa ng kanyang kalaban. Dahil sa impact, naramdaman ng kontrabida ang tama at napaatras, na tuluyang nawalan ng hininga para lumaban. Pero isang misteryosong kamay ang humawak sa isang nakatagong kutsilyo. Ipinapakitang magsisimula na ang maduming laro, tinitigan ng bida ang instructor habang nagpapagaling ang kanyang natumbang kalaban matapos ang huling suntok ng laban. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala ng isang saktong sampal ang binatang maitim ang buhok na nagpatilapon sa kanyang kalaban papalayo sa entablado. Dahil doon, naiwan ang bully na nakahandusay sa sahig, tuluyang nawalan ng malay at walang maintindihan sa nangyari. Nagulat ang ibang mga estudyante nang makitang nanalo ng ganoon kadali ang underdog ng klase. Sa sandaling iyon, dinala ng medical team ang talunan sa isang stretcher habang inanunsyo na ang susunod na laban. Pero tinawag ng guro ang bida para sa isang pribadong usapan pagkatapos mismo ng laban na iyon. Pinagmasdan ng lalaking pula ang buhok ang binata nang may seryoso at mapanuring tingin sa sandaling iyon. Dahil doon, humingi ng paumanhin ang binata sa hindi pagkontrol sa kanyang purong lakas habang nasa labanan ng martial arts. Pinakalma siya ng master at sinabing normal lang ang mga pinsala at sinabihan siyang magpahinga ng mabuti sa bahay. Ngunit napansin ng instructor na nanalo ang bida nang walang kahit isang galos dahil sa kanyang purong teknik. Habang naglalakad sa pasilyo, pinaplano ng binata ang kanyang mga susunod na hakbang para makapasok sa pinapangarap na special class. Pagdating sa kanyang kwarto, tinitigan niya ang virtual combat capsule na mayroon ang lahat ng elite students. Naalala niya na pinahihintulutan ng kagamitan na makipaglaban sa mga digital simulation ng iba pang magagaling na mandirigma.
Sa virtual training, posibleng makaharap ang mga kalaban na may katulad na antas upang makakuha ng tunay na karanasan. Dahil sa panahong ginugol sa pagsasanay sa Crystal Space, nasa bronze level pa rin ang binata sa system. Kaya isinaksak ng bida ang kable sa saksakan, determinadong itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon ngayon. Agad pumasok ang binatang maitim ang buhok sa makina para subukang maabot ang sikat na listahan ng mga batang henyo mula sa buong mundo. Ang ranking na ito ay kinikilala sa buong mundo at sa kasalukuyan, walang estudyante mula sa kanyang paaralan ang kasama rito. Nang sarado na ang capsule, naghanda ang bida na ipakita ang lahat ng kanyang tunay na lakas sa martial arts. Di nagtagal, lumitaw ang mandirigma sa isang malaasul na digital na kapaligiran na handa para sa kanyang unang malaking virtual na hamon. Nagpasya siyang magsimula sa isang warm-up match para subukan ang kanyang mga kasanayan sa virtual capsule. Dahil doon, isang cute na avatar na nakasuot ng pig mask ang lumitaw bilang kanyang representasyon sa online game. Hawak ang kanyang espada, nagtaka ang binata kung nasaan ang kalaban na pinili ng system para sa laban. Biglang may isang babae na lumitaw sa likuran niya at sinabing masyadong mabagal ang reaksyon niya para sa isang mandirigma. Ngunit nagawang harangin ng binata ang sorpresang atake ng babae sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng kanyang espada. Dahil doon, pinuri ng babae ang kanyang bilis at sinabing sa mga totoong laban, hindi ka naghihintay para atakihin ang kalaban. Nainis ang bida at nagbabala na hindi na siya magbibigay ng isa pang pagkakataon para sa isang patagong atake na tulad nyon. Pagkatapos ay nagsimula ang dalawa sa isang matinding palitan ng mga atake, at ginamit ng binatang maitim ang buhok ang kanyang asul na aura para ipagtanggol ang sarili. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang Pale Dragon Thrust Technique para sorpresahin ang kanyang kalaban. Nagulat ang babae dahil nakilala niya ang galaw at tinanong kung bakit niya ito ginamit na parang hiwa ng espada. Ipinaliwanag niya na ang martial arts ay hindi dapat nakakulong sa mga partikular na forma at kailangan ng mas malaking kalayaan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng realisasyon ang binata na hindi niya kailangang sundin ang mga patakaran ng teknik. Ngunit nalito siya at nagtaka kung paano nakilala ng babaeng iyon ang kanyang lihim na kakayahan. Sinamantala ng kanyang kalaban ang kanyang pagkagambala at sumugod para sa isang bagong atake gamit ang kanyang matatalim na punyal. Nagulat ang binatang nakamaskara sa kanyang lakas at sinubukang alamin ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang kalaban. Sa isang huling atake, tinamaan siya ng babae ng sapul at sinabing naging pabaya siya sa laban. Ipinakita ng scoreboard ang pagkatalo ng binata at nagreklamo siya na sanay nanalo siya kung hindi dahil sa sorpresang atake. Pagbalik sa menu, inisip niya ang mga salita ng babae tungkol sa pag-focus ng higit sa esensya ng martial art. Naalala ng binata na hindi pa niya lubusang na-master ang kanyang sword technique at ang kanyang stealth attribute. Kaya nakaisip siya at nagpa siyang subukan ang bagong paraan ng pag-isip na ito sa isa pang virtual na laban ngayon din. Ang kanyang bagong hamon ay isang higanting salbahe na gumagamit ng malaking bolang bakal bilang sandata sa laban. Dahil doon, nawala ng pag-asa ang binata at nagreklamo na inilagay siya ng system laban sa mga sobrang lakas na kalaban. Kahit na, hindi siya sumuko at sumugod gamit ang kanyang asul na aura para ikulong ang malaking tao sa isang atake. Naniniwala siyang mayroon siyang bentahe dahil mas malakas ang kanyang martial art kaysa sa kanyang mga kalaban. Dahil doon, sinubukan ng binata ang isa pang atake, ngunit sinabi ng lalaki na hindi lahat sa laban ay pagkakaroon ng malakas na teknik. Pinaikot ng salbahe ang kanyang sandata at umatake ng buong lakas, ngunit tila may plano sa isip ang binatang nakamaskara. Sa isang mabilis na galaw, umiwas ang bida at nainis ang malaking tao sa liksi nito. Hinarap ng binatang nakamaskara ang kanyang kalaban ng may kumpiyansa at naghanda ng isang mabilis at napaka-eksaktong kontra-atake. Gamit ang kanyang breeze in the forest technique, iniwasan ng binata ang atake at ginulat ang kalaban sa kanyang liksi. Nagulat ang kalaban na nawala siya at sinamantala ng bida ang pagkakataong lumitaw sa likod mismo ng malaking tao. Nagtataka ang malaking tao kung paano siya nawala at dahil doon, ginamit ng bida ang Pale Dragon Thrust para manalo. Sa pagkapanalo, ginamit ng binatang nakamaskara ang kanyang Pale Dragon Thrust technique at tinapos ang kanyang kalaban. Ipinagdiwang niya ang sa wakas ay matagumpay na paggamit ng teknik sa unang pagkakataon sa isang tunay na laban. Pagkatapos, nagnilay-nilay ang binata sa tunay na kahulugan ng pagiging sanay sa isang matalim na espada. Naiintindihan niya na ang kasanayan ay hindi limitado sa mga forma at maaaring maging matigas o malambot tulad ng agos ng tubig. Ang teknik ay maaari ring maging mabilis tulad ng kulog o tuloy-tuloy at kalmado tulad ng isang tahimik na sapa. Dahil doon, napagtanto niya na ang kanyang ultimate technique ay gustong magturo sa kanya tungkol sa versatility ng isang talim. Napagtanto ng espadista na ang espada ay isang hindi tiyak na sandata at ang paggamit nito ay nakasalalay lamang sa mandirigma. Pag-alis sa simulation, napagtanto ng binata na gutom siya pagkatapos ng matinding pagsasanay. Sa sandaling iyon, umilaw ang kanyang bracelet at inabisuhan siya na nakapasok na siya sa top 10,000 ng Blue Star List.
Nagulat ang binata sa balita at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinapakita ng system na nasa unang pwesto siya sa youth list para sa kanyang lungsod at distrito. May kumpiyansang ngiti, nagdiwang siya dahil ngayon ay garantisado na ang kanyang pwesto sa elite class. Kinabukasan, dumating ang binata sa Leong City School No. 1 ng napakakalmado. Sa daan, nakakita siya ng ilang karayom na nakakalat sa lupa at nagpatuloy sa paglalakad ng walang gaanong pakialam. May isang lalaking tumawag sa kanyang pangalan, nagrereklamo na hindi siya binati nito na parang isang mabuting estudyante. Nagpakilala ang lalaki bilang tiyuhin ng kanyang karibal at sinimulan agad pagalitan ang bata. At doon, na may naguguluhang itsura, binati ng bata ang guro at nagtaka kung sino ang lalaking iyon. Inakusahan siya ng tiyuhin ng kanyang karibal na hindi raw maayos ang suot niyang uniforme ayon sa patakaran. Ilang estudyante ang tumawa sa sitwasyon at inutusan sila ng lalaki na tumahimik kaagad. Agad-agad, ilang estudyante ang nagsimulang magsismisan at magpakalat ng chismis na gumamit ang bida ng performance enhancers para manalo. Gumamit ang guro ng patpat para parusahan ang bata at sinabing lahat ng suot niya ay labag sa regulasyon. Walang kaalam-alam ang bida at sinabing sumusunod naman sa lahat ng school rules ang kanyang damit. Nagalit ang lalaki at sinubukang paluin ang binata, pero nasalo niya ang patpat ng may malaking kagaanan at tibay. Binalaan siya ng tiyuhin ng kanyang karibal na papatalsikin siya, pero isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pag-aaway. Hawak-hawak ng bata ang patpat at mahinahong nagtanong kung sino ang naghahanap sa kanya sa sandaling iyon. Dalawang importanteng lalaki ang lumapit at ang isa sa kanila ay ang prinsipal ng paaralan, habang ang isa naman ay ang mayor. Nagmadali ang tiyuhin ng kanyang karibal na akusahan ang binata ng masamang asal sa harap ng lahat ng estudyante. Binaliwala ng prinsipal ang gulo at tiningnan ang bata ng may napakabait at magiliw na ngiti. Pagkatapos ay tinanong ng prinsipal kung siya ba ang sikat na si Chengdu at agad namang kinumpirma ng bata ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ng mayor na naparoon sila para makita ang batang nanguna sa listahan ng lungsod. Nagulat ang lahat sa balita at napagtanto na hindi kailangan ng bida ng performance enhancers para manalo. Inanunsyo ng prinsipal na ililipat siya sa Hongji class at bumagsak sa sahig ang naiinggit na guro. Sa meeting room, ipinakilala ang tatlong nangungunang estudyante sa lungsod sa mga lokal na pinuno. Ang una ay ang bida, ang pangalawa ay ang karibal mula sa class 1, at ang pangatlo ay ang kaklase ng bida. Kahit hindi pa lubos na magkakakilala, nagbatyan lang ang tatlong binata sa pamamagitan ng tango. Sinimulan ng mayor na ipaliwanag na ang 100 lungsod sa distrito ay magdaraos ng isang kompetisyon para sa mga estudyante. Bawat lungsod ay magpapadala ng kanilang tatlong nangungunang estudyante batay sa martial arts ranking noong nakaraang gabi. Ang torneo ay gaganapin sa High City at pangungunahan ng isang martial artist na mas mataas sa level 15. Ang nangungunang 1-0 ay makakakuha ng dagdag na puntos sa kanilang college entrance exam at mga premyong pera ng may seryosong tingin. Tinanong ng mayor kung handa silang sumali sa engrandeng kaganapang ito. Nagtanong ang kaklase ng bida kung bakit hindi gagamitin sa kompetisyon ang virtual combat format ng paaralan. Sumagot ang lalaki na mas epektibo ang totoong labanan at magkakaroon ng proteksyon para sa mga estudyante. Sinuri ng bata na sa kanyang kasalukuyang antas at araw-araw na pagsasanay, kaya niyang mapabilang sa tatlong nangunguna. Binanggit din ng mayor na kahit hindi manalo, nagsisilbi ang torneo upang sukatin ang antas ng kanilang mga kalaban. Nang may tiwalang ngiti, itinaas ng bida ang kanyang kamay at kinumpirma ang kanyang pagsali sa kaganapan. Pumayag din ang dalawa pang estudyante na sumali at makibahagi sa hamon ng 100 lungsod. Nagdiwang ang pinuno at sinabing ang mga tunay na bayani ay nagmumula sa mga batang mandirigmang tulad nila. Sa labas ng pasilyo, iniisip ng binatang may maitim na buhok na ito na ang kanyang pagkakataon para matulungan ang kanyang pamilya sa pinansyal. Buo ang loob, nanumpa siyang mapapabilang siya sa tatlong nangunguna sa torneo para baguhin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, napansin niyang walang pangalan ang mga mesa at nagpasya siyang umupo muna sa kahit anong bakanteng upuan. Ngunit bigla, may sumigaw sa kanya na umalis at nagtanong kung sa tingin ba ng baguhan ay karapat-dapat siyang umupo roon. Pagkatapos ay isang higanteng estudyante ang masamang tumingin sa bata nang may matinding pananakot at pagmamataas. Dahil doon, hindi umurong ang binatang may maitim na buhok at tinitigan pabalik ang malaking lalaki, ipinapakitang hindi siya takot sa anumang provokasyon. Sa puntong iyon, nagtaka ang bida kung anong panahon na ba sila nabubuhay para may mangbuli pa rin sa paaralan. Sa sandaling iyon, sumingit ang kaklase ng bida at ipinaliwanag na hindi pa alam ng baguhan ang mga patakaran sa klase. Nagulat ang bida nang mapansin na tahimik na lumapit ang isa pang lalaki at may napakataas na antas ng kapangyarihan. Kaya nagpasya ang higante na iwanan muna ang bida dahil lamang sa pakikialam ng kanyang kaklase. Dahil doon, ipinaliwanag ng kaibigan na sa elite class, ang hierarkiya ay tinutukoy ng numero ng upuan ng bawat isa. Sinabi niya na ang huling 1-0 sa buwan ng ranking ay kailangang mag-aral ng nakatayo sa loob ng 1 buwan.
Sa sandaling iyon, humanga ang bata sa matinding presyon ng kompetisyon na umiiral sa loob ng klaseng ito. Ngunit nagbabala ang kaklase na ngayong simula ng buwan, kailangan ng binata na hamunin ang isang tao para makuha ang kanyang pwesto. Dahil sa kuryosidad, nagtanong ang bida kung may iba pang benepisyo bukod sa pag-upo sa lahat ng klase dahil iniisip niyang ang sagot dito ang magdidikta kung gaano kalakas ang gagamitin niya sa susunod na laban. Dahil doon, kinumpirma ng kaibigan na kung mas mataas ang iyong ranggo, mas maganda ang mga gantimpala para sa estudyante. Ipinaliwanag niya na ang posisyon ang nagtatakda ng dami ng mga mapagkukunan na matatanggap ng estudyante sa buong buwan. Kaya nang makitang may mahalagang yaman na nakataya, nagpa siya ang binatang may maitim na buhok na sulit kunin ang pinakamagandang pwesto. Dahil doon, inihayag ng instructor na magsisimula na ang klase at inutusan ang lahat na pumunta sa combat room sa tabi mismo. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng master na ang humahamon ay maaaring lumaban ng 3 beses at makakakuha ng numero batay sa kanyang lakas. Pagkatapos ay buong tiwalang itinaas ng binatang may maitim na buhok ang kanyang kamay at inihayag na gusto niyang hamunin ang ika-10 ranggo na estudyante sa klase. Pinagpawisan ng instructor nang makita ang hamon at nag-alala sa labis na kapangahasan ng baguhang bata. Dahil doon, napasinghap sa gulat ang mga estudyante dahil walang inaasahan na ganoong direktang hamon laban sa top 1-0. Pagkatapos ay tinasa ng master na maganda ang mga kasanayan, ngunit medyo mababa ang vital energy ng bata. Dahil doon, nag-focus ang binatang may maitim na buhok sa gantimpala at napagtanto na mas maraming mapagkukunan ang nakukuha sa ika-10 pwesto. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang batang mandirigma na sulit ang panganib para sa premyo at naghanda na para sa laban. Ngunit hawak ng higanteng kalaban ang isang napakalaking martilyo at kinutya ang tapang ng kanyang maliit na humahamon. Tinitigan niya ang bida ng may pandidiri at nagtaka kung alam ba talaga ng baguhan ang pinasok niya. Malakas na tumawa ang salbahe at nagbabala na nagsimula ang kamalasan ng bata noong oras na nagsalita siya. Nang may seryosong tingin, inutusan ng instructor ang malaking lalaki na isuot ang kanyang gamit at pumasok agad sa arena. Pagkatapos ay ngumiti ang master, iniisip na ang pagkatalong ito ay magsisilbing isang mapait na aral para sa bida ngayon. Agad-agad, naglakad ang kalaban papunta sa gitna ng ring, hila-hila ang kanyang mabigat na sandata ng may malaking kagaanan. Nang pareho ng handa, tumunog ang hudyat ng pagsisimula at bumalot ang tensyon sa buong gilid ng paaralan. Sumigaw ang kontrabida na paiyakin niya ang bida at magmamakaawa sa harap ng lahat doon. Ngunit inactivate ng bida ang kanyang asul na aura at mahinahong sumagot na titingnan nila kung sino ang unang babagsak. Sa sandaling iyon, pinanood ng bata ang refleksyon ng paparating na atake at pinanatili ang buong pokus sa kilos. Buong lakas na humampas ang malaking lalaki at sinabing masyadong mabagal ang reaksyon ng binatang may maitim na buhok para sa isang elite na manlalaban. Pagkatapos ay nagkomento ang mga kaklase na napakalaki ng agwat sa kasanayan ng dalawa at malapit na ang katapusan. Sa kabilang banda, napansin ng instructor na napakabilis tumaas ng life level ng bida sa loob lamang ng isang araw. Nagdiriwang na ang kontrabida sa kanyang maagang panalo at sumisigaw na tapos na ang laban para sa kanyang kalaban. Ngunit ang impact ng martilyo ay nag-angat ng alikabok at kumilos ang bida ng may kahanga-hangang bilis doon mismo. Lubos na nagulat ang salbahe at napasigaw sa gulat nang makita ang mabilis na kilos ng binatang may maitim na buhok. Dahil doon, sinubukan ng higante ang isang huling atake, ngunit madulas na yumuko ang binata at inihanda ang kanyang sariling teknik. Nang may tiwalang ngiti sa kanyang mukha, napagtanto ng bida na dumating na ang perpektong sandali para sa ganting salakay. Pagkatapos ay nagpakawala ang bata ng isang pagsabog ng asul na enerhiya na tumama sa dibdib ng kanyang kalaban nang may di kapani-paniwalang lakas. Sa impact, tumalsik sa air ang malaking lalaki at lumipad ng ilang metro palayo sa ring. Malakas na bumagsak ang kontrabida sa sahig ng arena at tuluyang nawalan ng malay matapos matanggap ang nag-iisang atake na iyon. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat na ginamit niya ang Pale Dragon Thrust ng may tunay na kahanga-hangang kasanayan, ngunit hinawakan ng instructor ang braso ng bida at tinanong kung paano niya naabot ang level 1 ng ganoon kabilis. Tinitigan niya ang binata ng may purong pagkamangha dahil halos imposible ang mag-evolve ng ganoon kalaki sa isang gabi lang. Nang may naguguluhang ekspresyon, tinuro ng binatang may maitim na buhok ang sarili at nagtanong kung siya ba ang kinakausap ng master. Pagkatapos ay inayos ng guro ang kanyang sarili at malakas na inihayag na ang malaking panalo sa laban ay ang estudyanteng si Chengdu. Agad-agad, nagsimulang magsismisan ang grupo ng mga estudyante kung paano natalo ng isang mas mababang level ang isang napakalakas. Nagkomento ang isa sa mga lalaki na hindi niya inaasahang makakita ng isang late bloomer na lilitaw ng may ganoong kalaking epekto sa paaralan. Tinanong ng instructor kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang mga hamon, ngunit nagpa siya ang bida na huminto sa ika-10 pwesto ngayon. Sa sandaling iyon, isang kaklaseng nakabiyani ang lumapit dala ang kanyang telepono at nakiusap na i-add ang binatang may maitim na buhok sa social media.
Nang may alanganing ngiti, tinanggap ng bata ang paanyaya habang sinusubukan din ng ibang estudyante na makipagkaibigan. Bigla, dumapa ang talunang lalaki sa paanan ng bida at nagmakaawa para sa kapatawaran sa isang napakakaawa-awang paraan. Samantala, pinagmamasdan ng master na may maputing buhok ang bata mula sa malayo nang may isang napakamisteryosong iniisip, ngunit inanunsyo niya na dapat pumunta ang estudyante sa kanyang opisina pagkatapos ng lahat ng klase sa araw na iyon. Pagdating sa opisina, natagpuan ng bida ang isang eleganteng lalaki na nakaupo doon na nagsabi sa kanya na pumasok at huwag mahiya. Tinanong ng instructor ang principal tungkol sa mga espesyal na admission spot para sa pinakamahuhusay na universidad sa bansa. Sinabihan siya ng lalaking may bigote na umupo at ipinaliwanag ng master na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang bagong estudyante. Dahil doon, sinabi ng principal na ang pinakamababang kinakailangan ay ang pagkakaroon ng perpektong level 1 na kasanayan sa martial arts. Ngunit iginiit ng guro at sinabi sa kanyang boss na subukan ang binata dahil mayroon siyang kagamitan para doon. Kaya itinuro ng principal ang isang dummy at hiniling sa bata na gamitin ang eksaktong parehong galaw mula sa naunang laban. Nang may seryosong ekspresyon, nag-focus ang bata at inihanda ang lahat ng kanyang lakas para sa pagsubok mayon. Kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya para sa mapagpasyang atake. Dahil doon, hinawakan ng batang mandirigma ang kanyang espada at naghanda na ipakita ang kanyang tunay na lakas doon mismo. Ginamit niya ang Pale Dragon Thrust at isang pagsabog ng asul na enerhiya ang dumurog sa test dummy. Natigilan ang principal dahil naabot ng baguhan ang perpektong antas sa loob lamang ng isang gabi ng pagsasanay. Mukhang nahihiya, humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagkasira ng kagamitan, pero hindi niya inaasahan na ganoon siya kalakas. Tuwang-tuwa, sumigaw ang master na isang combat genius ang bata at napakabihira ng kanyang instinct. Sinabi niya na hindi pa siya nakakakita ng estudyanteng may ganoon katalas na instinct at nanigas ang lalaki sa papuri. Sumang-ayon ang principal at nagpasya na ibigay sa kanya ang mga resources para sa unang pwesto para sa kanyang espesyal na pagsasanay. Sa nagtatakang itsura, itinaas ng bida ang kanyang kamay at nagtanong kung ano ang espesyal na admission na ito. Ipinaliwanag ng master na para makapasok sa mga nangungunang paaralan, kailangan magkaroon ng napakataas na life level. Nakikinig ng mabuti ang binata dahil alam niyang malayo pa ang kasalukuyan niyang antas sa kinakailangan. Pero sa espesyal na admission, kailangan lang niyang maabot ang perpektong antas isang buwan bago ang huling pagsusulit. Nagtanong naman ang lalaki kung maaari siyang pumasok sa Mount Huang University. Kung papasa siya sa admission na ito, nalito ang guro at hindi maintindihan kung bakit dahil halos magkapareho lang naman ang mga resources sa lahat ng iyon. Naalala niya ang isang trahedya mula sa nakaraan habang pinapaliwanag ng kidlat ang langit ng kanyang madilim na alaala. 6 na taon na ang nakalipas, dumanas ng bigla ang pag-atake ang Westlake City mula sa isang nakakatakot na lahi ng mga higante. Dahil doon, nagsanib puwersa ang mga lokal na bayani at ang mga mula sa kalapit na lungsod para labanan ang paparating na panganib. Ngunit napakalakas ng kalaban at daan-daang libong tao ang nawala ng buhay sa labanan. Dahil sa alaalang ito, umaasa ang binata na mamuhay ang kanyang pamilya ng payapa at may malaking kaligtasan. Nais din niyang lumakas ng sapat para maprotektahan ang kanyang lungsod sa anumang malaking krisis. Dahil doon, napagtanto ng instruktor na ang lalaki ay isang responsableng binata na kayang gumawa ng mga dakilang bagay sa hinaharap. Naiintindihan ng master na ang ganitong uri ng pag-isip ay karaniwang nagmumula sa isang taong nawalan na ng lahat sa buhay. Ipinaliwanag ng principal na itatali siya ng espesyal na admission sa isa lamang sa 2 paaralang iyon. Dahil doon, sinabi ng guro na kung maganda ang gagawin niya sa torneo, garantisado na ang kanyang pwesto at score. May ngiti sa kanyang mukha, nagpasalamat ang lalaki sa principal at sa master, sinasabing pag-iisipan niya ito. Pag-alis sa paaralan, napag-isip-isip niya na mahigit 1 buwan pa bago ang 100 Cities Tournament. Kaya nagpasya ang mandirigma na manirahan sa isang espesyal na dormitoryo sa paaralan upang ganap na makapag-focus sa kanyang pagsasanay. Iniisip niyang gumamit ng mga gamot para pabilisin ang kanyang pag-unlad at pumunta sa Marshall Palace of Technology. Lumalabas na may 3 dakilang puwersang nagpoprotekta sa sangkatauhan at isa na rito ang Extreme Marshall Palace. Tapos ang pangalawa ay ang Marshall Palace of Technology na nakatuon sa pagpapalakas ng sangkatauhan at ang pangatlo ay ang Martial Artists Alliance na responsable sa pagpapanatili ng pangkalahatang kaayusan. Naalala ng binata na ang nagtatag ng Technology Palace ay isang henyo na malaki ang naitulong sa sangkatauhan pagdating sa lugar. Humiling siyang bumili ng 3 kahon ng isang pambihirang Blood and Thunder pill. Napanganga ang clerk dahil hindi niya inaasahan na may ganoon kabatang bibili ng ganoong bagay. Binalaan siya ng attendant na para mabili ang tableta, kailangan muna niyang pumasa sa endurance test. Ipinaliwanag niya na kung mawawala ng focus ang gumagamit sa loob ng 30 minuto, maaaring nakamamatay ang enerhiya ng kulog.
Dahil sa panganib, kailangang pumasa ng binata sa pagsusulit at inilagay niya ang kanyang kamay sa makina para magsimula ng may tiwalang itsura. Sinabi ng lalaki sa babae na handang-handa na siya para sa hamon ngayon. Agad niyang sinimulan ang pagsusulit sa makina at pinanood ng attendant ang lahat ng may matamang atensyon at pagtataka. Ngunit nasira ang kagamitan at nagulat ang babae sa tindi ng tibay ng binatang iyon. Kaya umalis ang lalaking may maitim na buhok sa silid at tumawag sa tech support. Ipinaalam sa kanila na nasira na naman ang kanilang makina. Pagbalik sa kanyang silid, binasa ng mandirigma ang mga tagubilin at nakita na ang maximum ay 3 tableta sa isang araw para sa epekto. Iniisip niya na madali lang ang pagsusulit sa tindahan at ang sakit ay 50% lamang ng isang tableta. Dahil doon, nagpasya siyang inumin ang 3 ng sabay-sabay dahil naniniwala siyang kaya niyang tiisin ang 0 beses na sakit. Ngunit sa sandaling lunukin niya ang mga gamot, isang hindi maatim na sakit ang tumama sa kanyang katawan at nag-iwan sa kanya sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, binalot ng maraming asul na kidlat ang lalaki, at sumigaw siya habang nararamdaman ang bawat kalamnan na marahas na naninikip, at pinagpawisan pa siya ng malamig. Ngumiti ang binata na may mapanghamong tingin at nagtanong kung iyon lang ba ang kayang gawin ng tableta. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay humupa ang sakit at nakahinga siya ng maluwag dahil nagawa niyang makatiis hanggang sa huli. Isang abiso ang nagpaalala sa kanya na tumaas ang kanyang life intensity at nagdiwang siya dahil mas malapit na sa kanyang layunin. Ngunit napagtanto niyang 10 araw lang kakayanin ng katawan niya ang mga tableta at ang pera niya ay tatagal lang para sa 55. Dahil dito, naiintindihan niyang kailangan niyang mapasama sa nangungunang 2 sa torneo upang makapagpatuloy. Ang side effect ng mga tableta ay nag-iwan sa kanya na pansamantalang hindi makagalaw dahil sa biglaang pagdami ng enerhiya. Dahil pagod na ang kanyang pisikal na katawan, nagpasya siyang pumasok sa crystal space upang sanayin ang kanyang isipan ng sandali. Ngunit bigla na lang, may nagsimulang kumatok ng napakalakas sa pinto ng kanyang silid at agad siyang naantala. Kinabukasan, iniisip ng bida na kahit hindi niya natalo ang mga higante, malaki na ang ipinagbuti ng kanyang mental power. Dahil doon, umupo siya at nagmuni-muni tungkol sa kanyang pagsasanay at sa pagdating ng mga resources mula sa paaralan. Naalala niya na sa wakas ay dumating na ang mga tulong pinansyal at sabik na siyang magsimula ng klase ngayong araw. Sa silid-aralan, isang gurong may pulang buhok ang nag-anunsyo na magtuturo siya ng isang advanced na paraan ng pakikipaglaban. Dahil doon, napagtanto ng lalaki na ang kapangyarihan ng instructor ay higit sa level 15 at labis siyang humanga. Ipinaliwanag niya na habang tumataas ang iyong martial skill, mas nagiging mahirap na palakasin ang pisikal na lakas. Dahil doon, itinutuon ng mental power ang lahat ng lakas sa isang punto upang mapataas ang pasabog na kapangyarihan. Ang kakayahang ito na gamitin ang bawat patak ng lakas sa katawan ay kilala bilang mental power attachment, ngunit binalaan sila ng babae na huwag munang mag-focus doon ngayon dahil mas mahalaga ang life intensity. Pagkatapos, sinabi ng instructor na susubukin niya ang mental power ng lahat ng estudyante at inutusan silang tumayo. Gagamit siya ng plauta para tugtugin ang awit ng pagkapagod at susukatin ang tibay ng lahat doon mismo. May ngiti, sinabi niya na maaaring piliin ng baguhan na huwag sumali dahil hindi ito makakaapekto sa kanyang marka. Nalito ang binata, hindi maintindihan kung bakit sa kanya lang inaalok ang opsyong ito sa ngayon. Naisip niya na minamaliit siya nito at may tiwalang ngiti, ipinahayag niyang sasali siya sa pagsusulit. Iniisip ng guro na masyado siyang mapagkumpetensya at ang ibang mga estudyante ay mga baguhan sa aspetong ito. Nagpasya siyang bantayan siya para tulungan kapag nabigo siya at naghanda ng magsimulang tumugtog. May determinadong tingin, naghanda ang bida na labanan gamit ang lahat ng kanyang lakas ng isip. Dahil doon, masayang naghiyawan ang ibang mga estudyante at naghandang ipakita ang lahat ng kanilang lakas. Sinimulan ng instructor na tugtugin ang awit ng pagkapagod at isang lilang enerhiya ang bumalot sa buong katawan niya. Kalmadong nakikinig sa himig ang lalaking may maitim na buhok at tila hindi man lang apektado ng kanyang kakayahan. Isang madilim at higanting anyo ang lumitaw sa likod ng lalaki at hinamon siya sa isang matinding labanang mental. Dahil doon, nagulat ang bida ngunit naghanda siyang labanan ang physical hypnosis ng instructor. Sa isang malakas na sipa, inatake niya ang malabong anyo at nakilala ang teknik na ginagamit ng guro. Ngumiti siya ng may tiwala at sumugod sa kalaban upang ipakita ang lahat ng kanyang lakas at husay. Nagulat ang babae nang makitang hindi lang niya ito napigilan kundi kaya rin niyang lumaban ng patas. May mahinahong ngiti, pinatunayan ng batang mandirigma na walang epekto sa kanya ang mental pressure ng guro. Humanga, inamin ng guro na mas malakas ang mental power ng lalaki kaysa sa kanyang inaakala. Kaya nagpasya siyang itaas ang antas ng kakayahan upang subukan ang tunay na hangganan ng bagong estudyante. Samantala, ilang estudyante ang bumagsak sa sahig dahil sa pagod at hindi makabangon dahil sa pressure. Napansin ng instructor na karamihan ay hindi kinaya ngunit itinuon niya ang kanyang atensyon sa nag-iisang nakatayo pa.
May mausisang tingin, iniisip niya kung makakayanan ng binata ang bagong antas ng kapangyarihan na ito. Natulala ang babae dahil kahit sa tumaas na puwersa, nanatiling nakatayo ang lalaking may maitim na buhok nang walang anumang problema. Nagsitsismisan ang mga kaklase na mahirap ang binata at walang kakayahang bumili ng mga gamit para sanayin ang kanyang mental power. Dahil doon, nagdiwang ang malaking lalaki na natalo sa kanya dahil pinatunayan ng lakas ng bida na hindi siya mahina. Tinitigan ng kaklase ng bida ang kanyang kalaban at naghanda ang dalawa para sa isang sagupaan ng mental power. Bumagsak sa lupa ang malaking lalaki dahil sa pagod at iniisip ng guro na mas tumagal ang baguhan kaysa sa nangungunang estudyante sa klase. May seryosong tingin, nagpasya siyang subukan ang level 8 na mental power para makita kung kaya niyang tiisin ang pressure. Naramdaman ng lalaki ang paglakas ng puwersa at nagsimulang humingal dahil sa bagong antas ng hirap ng pagsusulit. Ngunit nagniningning ang kanyang asul na aura at ipinatawag niya ang sarili niyang higanting enerhiya para labanan ang guro. Dahil doon, nagsimula ang dalawang higanting enerhiya ng isang epikong labanan na may maraming suntok at pagsabog ng kapangyarihan. Inatake ng higanting enerhiya ng guro gamit ang isang mabigat na suntok at naramdaman ng lalaki ang nakakaduwal na pressure. Dahil sa epekto, pinagpawisan siya ng malamig at napagtanto niyang naaabot na niya ang kanyang pinakamataas na limitasyon sa pagtitiis. Agad-agad, napaluhod ang binata, humihinal at wala ng lakas para patuloy na labanan ang pressure na iyon. Nagulat ang instructor dahil ang kanyang mental power ay nakakaapekto sa kanyang katawan na isang tunay na himala. Tumakbo siya sa opisina ng prinsipal at sumigaw na ang baguhan ay may pambihirang dobleng talento para sa labanan. Sa opisina, kinumpirma mismo ng babae ang kanyang nakita at mumiti ang master, natuwa sa balita. Nanayo ang buhok sa tuwa, sinabi ng prinsipal na may potensyal ang lalaki para sa level 20. Sinabi niya na ang isang talentong tulad niyan ay dapat mapunta sa isa sa 3 nangungunang universidad ng martial arts sa mundo. May determinadong ngiti, sumaludo ang instructor at tinanggap ang bagong misyon ng kanyang boss. Pagdating sa opisina, nagtanong ang lalaking may maitim na buhok kung bakit siya ipinatawag para sa pag-uusap na yon kasama ang guro. Nagtanong ang master kung alam niya ang tungkol sa Black Dragon University at sinabi ng lalaki na kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaki na ang mga paaralang ito ay kumukuha lamang ng mga henyo na maaaring maging mga flying artist. Para magawa iyon, kailangan mo ng life intensity na 9.9 at isang intermediate level na martial art. Nagbabala rin siya na ilan lang na estudyante ang may kayang bumili ng gamot para maabot ang ganoong kalakas. Tahimik na nakikinig sa lahat ang bida at maingat na pinag-iisipan ang napakahalagang alok na ito. Nagpasya siyang subukan ang pagpili ng universidad pero iniisip niyang ayaw niyang iwanan ang kanyang pamilya. Kahit na mabigat sa loob, ipinakita ng binata ang tingin na puno ng determinasyon sa kanyang instructor. Pinalakas ng master ang kanyang loob at sinabing maaari niyang gamitin ang ibang mga paaralan bilang backup plan para sa hinaharap. Ang 100 Cities Tournament ay magaganap sa loob ng 1 buwan at kailangan niyang mag-focus doon sa ngayon. Pagdating sa bahay, tinawag siya ng kanyang kapatid na babae para mag-almusal at sumagot siya na papunta na siya. Napansin ng babaeng may tenga ng pusa na ang kanyang kuya ay ibang-iba na sa dati. Iniisip niya na mas naging gwapo ito at ang kanyang aura ay mas naging misteryoso at nakakakilabot. Sinabi ng binata sa kanyang pamilya na titira siya sa paaralan para mag-focus sa kanyang pagsasanay para sa tournament. Dahil doon, nag-alala ang kanyang ina sa kanyang kalusugan at nagtaka naman ang kapatid niya kung bakit siya kumuha ng dorm ngayon. Pinakalma ng lalaki ang kanyang ina at sinabing binigyan siya ng paaralan ng maraming resources para sa kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang mga estudyante sa elite class ay nakakakuha ng pribadong martial arts room. Dahil doon, nakaramdam ng pagmamalaki ang kanyang ama at sinabihan siyang humingi ng tulong kung may kailangan siya. Nakangiti, sinabi ng lalaki sa kanyang anak na magpatuloy lang na may determinasyon. Natapos kumain ang binata at inanunsyo na papunta na siya sa paaralan para magsanay ng husto. Pagkatapos ay nagpaalam ang kanyang pamilya at hinangad na swertehin ang binata sa kanyang bagong hamon ng kapangyarihan. Pagdating sa paaralan, nakita niya ang mga resources at naisip na ang martial arts ay isang esport para sa mayayaman. Ginamit ng mandirigma ang kanyang access card para makapasok sa kanyang bagong espesyal na training room. Dahil doon, nagpasya siya na mula ngayon, buong buo siyang mag-focus sa kanyang masinsinang pagsasanay. Nang nasa loob na ng kwarto, hiniling ng lalaki sa artificial intelligence system na taasan ang gravity. Pagkatapos ay lumitaw ang isang training dummy at kinumpirma ng sistema ang utos ng bago nitong master. Naramdaman ng binata ang bigat sa kanyang katawan at naisip na interesante ang lumaban sa ilalim ng ganitong matinding kondisyon. Sa sandaling iyon, isang bagong boxing robot ang lumitaw at sa wakas ay nagsimula na ang ika-4 na round ng pagsasanay. Sinundan niya ang atake, ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang salubungin ang atake ng direkta sa ilalim ng ganoong gravity.
Dahil doon, umiwas ang bida sa suntok at nagpa siyang baguhin ang direksyon ng kanyang atake para manalo, ngunit sinuri siya ng robot at iminungkahing bawasan niya ang mga hindi kinakailangang galaw para makalaban. Sabay na umatake ang robot sa itaas at ibaba, sinasara ang lahat ng daan para makatakas ang ating matapang na bida. Dahil hindi siya makaiwas, nagpa siya ang binata na iparamdam din sa mekanikal na kalaban ang bigat ng doubling gravity. Malakas na tumapak sa sahig, inactivate niya ang command at biglang tumaas ang pressure sa kwarto. Dahil doon, ginamit ng batang mandirigma ang kanyang talim para harangin ang impact at gumanti ng atake sa mekanikal na kalaban. Napaluhod ang metal na kalaban habang naglalabas ng maraming usok at tila sa wakas ay natalo na. Ngunit kumikinang na pula ang mga mata ng makina na nagpapakitang gagamitin nito ang kanyang huling paraan sa laban. Sakto noon, hinawakan ng robot ang binatang maitim ang buhok gamit ang lahat ng lakas nito at nagalit siya sa biglaang pandaraya. Habang nakadagan sa sahig, inutusan ng bida ang sistema na patayin ang gravity state para makahinga siya. Nararamdaman na nasa limitasyon na ang kanyang katawan, nagpa siya ang binata na gamitin ang visualization method para palakasin ang kanyang isipan. Dinala sa isang madilim na espasyo, hinarap ng mandirigma ang kalaliman ng isang misteryosong pulang dagat sa harap ng isang higanteng halimaw. Sumigaw siya na humihingi ng experience points para mag-level up. Pabalik sa tunay na mundo, isang notifikasyon ang nagbabala na tumaas ang kanyang mental power habang siya ay kalmadong nagme-meditate. Sinusubukang tumayo. Napagtanto ng binata na manhid ang kanyang binti at nakakaramdam ng nakakainis na discomfort. Pagod sa isip, napansin ng binatang maitim ang buhok na hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang pisikal na katawan mula sa mabigat na pagsasanay. Walang ibang pagpipilian, humiga ang bida sa sahig at nagpa siyang matulog ng kaunti para maibalik ang kanyang lakas. Pagdilat ng kanyang mga mata ilang sandali, nakaramdam ang binata ng panibagong lakas at handa nang harapin ang isang bagong hamon sa martial arts. Muli siyang pumasok sa crystal space, determinado na hasain ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang espada, maliksi na iginagalaw ang kanyang mga paa. Pumosisyon ang eskrimador para harapin ang mga kalaban na lumilitaw. Lumitaw ang mga higanteng may berdeng apoy at naaalala ng bida na hindi niya matalo ang sinuman sa kanila noon. Ngunit sa pagkakataong ito, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at isinumpang susubukan niya ang kanyang lakas laban sa mga halimaw na ito ngayon. Umatake ang robot at napagtanto ng bida na sobrang bigat ng atake nito para masangga. Dahil doon, tiningnan ng batang mandirigma ang mekanikal na kalaban na may halong malaking pagkagulat. Sakto noon, naintindihan niya na ang mga berdeng batik sa mga halimaw ay purong enerhiya ng pagpapagaling, ngunit sumugod ang binata gamit ang kanyang espada at nagpa siyang mag-focus sa pagsira muna sa mga markang iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ng manlalaban na malaki ang ipinagbuti ng kontrol niya sa katawan dahil sa pagsasanay. Pagkatapos ay nagpakawala ang binatang maitim ang buhok ng isang tumpak at mabilis na hiwa sa katawan ng higanteng halimaw doon mismo. Sa tumpak na tama na ito, sa wakas ay bumagsak na talunan ang nilalang at naglabas ng maraming usok. Dahil doon, hinarap ng eskrimador ang mga susunod na kalaban at naramdamang handa na siya para sa digmaan. Sa sandaling iyon, walang kapaguran na nagsasanay ang binata na naglalayong maabot ang tuktok ng tournament. Sa wakas, dumating na ang araw ng kompetisyon ng 100 cities at puno ng tao ang high city. Pagpasok sa isang marangyang hotel, humanga ang binata sa sobrang ganda at yaman pero napansin niya ang isang gulo sa front desk at nagtataka kung bakit ayaw nilang papasukin ang lalaki. Sinigawan ng malaking manlalaban ang receptionist at humingi ng paliwanag tungkol sa pagkaantala. Dahil doon, natakot ang staff habang hinampas ng kontrabida ang desk ng may matinding galit. Sa sandaling iyon, naramdaman ng bida ang isang mapanganib na aura na nagmumula sa lalaking maitim ang buhok. Sinuri ng binata na ang martial level ng lalaki ay halos kapantay na ng sa kanya. Bigla, isang magandang babae na may lilang buhok ang nanonood sa eksena na may napakakalmadong tingin. Pagkatapos ay inutusan sila ng prinsesa ng dagat na hayaang pirmahan ng binata ang check-in document. Nagkomento ang mga estudyante na mas maganda ang babae kaysa sa kanyang mga litrato sa internet. Dahil doon, binalaan ng kaibigan ang binatang maitim ang buhok na kalimutan na ang babae dahil hindi ito para sa kanya. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na ang pangalan ng babae ay Jo Xiagu at siya ang sikat na anak na babae ng prinsipal ng lokal na paaralan. Sa sandaling iyon, naalala ng bida na nakita na niya ang mukhang iyon dati at nakilala ang babae mula sa virtual combat. Napagtanto niya na siya rin ang camper na tumambang sa kanya sa laro at nagulat siya sa tunay nitong ganda. Dahil doon, naisip ng binata na ang pagpunta sa 100 Cities tournament na ito ay tunay na tamang desisyon. Habang umiinit ang tsaa sa mesa, nagtipon ang mga estudyante para pakinggan ang mga bagong patakaran ng kompetisyon. Pagkatapos ay inanunsyo ng instructor na magkakaroon ng karagdagang badge battle stage bago ang mga qualifier. Dahil sa kuryosidad, nagtanong ang bida tungkol sa mga detalye ng bagong panuntunang ito para mas maintindihan ang hamon.
Ipinaliwanag ng master na ang tournament ay tatagal ng 3 araw at ang unang yugto ay sa isang napakadelikadong gubat. Sa yugtong ito, dapat makuha ng mga kabataan ang iba't ibang uri ng mga badge sa loob ng 13 oras na limitasyon. Matapos makuha ang mga item, kailangan nilang magmadali sa finish line para masiguro ang kanilang kwalifikasyon. Dahil doon, tinanong ng bida ang kabuang bilang ng mga badge at nalaman na 50 koponan lamang ang makaka-advance. Nagbabala ang guro na ang ikalawang round ay isang one-on-one knockout bracket na may napakaikling pahinga. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kaklase dahil hindi nila agad makakaharap ang bida, ngunit idiniin ng master na ang top 1-0 ay makakakuha ng dagdag na puntos sa kanilang college entrance exams at mga premyong pera. Ipinaliwanag niya na ang kailangan ng kampiyon ay magkaroon ng tibay at lakas para tumagal ng 3 magkakasunod na araw ng labanan. Na may seryosong tingin, itinaas ng instructor ang kanyang daliri at sinabing mayroon siyang isang huling napakahalagang punto. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang anumang pagkamatay dahil ang tunay na kaaway ng sangkatauhan ay ang mga alien. Sa sandaling iyon, sinabi ng leader na lahat ay magsusuot ng espesyal na damit para mapanatiling balanse ang antas ng lakas. Nagbabala ang lalaki na kung kailangan niyang makialam, ang estudyante ay matatanggal at hiniling niya sa lahat na gawin ang kanilang makakaya. Dahil doon, sumigaw ang 3 estudyante ng buong lakas na kinukumpirma na handa silang manalo sa event. Tinitigan ng bida ang tanawin at nagtataka kung ang nasa harap niya ay talagang isang makapal na gubat. Nagpakilala ang organizer bilang prinsipal ng paaralan at ipinaliwanag na isa siya sa mga may-ari ng Grand Tournament. Ipinakita niya ang lokasyon at sinabing mayroong dimensional rift. Tinatawag silang spiritual realm. Dahil doon, napaisip ang binata dahil alam niyang ang kakaibang lugar na ito ay puno ng mga mapanganib na halimaw. Ngunit tiniyak ng lalaki ang kaligtasan ng lahat dahil isang napakalakas na mandirigma ang nag-certify sa lugar. Pagkatapos ay nagbigay siya ng seryosong babala, ipinaalam sa kanila na ang pagsubok ay may panganib sa buhay at lahat ay dapat mag-ingat. Dahil doon, itinuro ng leader ang isang nag-isang lalaki at inanunsyo na magkakaroon siya ng mga kasama sa koponan. Sa sandaling iyon, pinagmasdan ng bida ang binatang maitim ang buhok at nagtaka kung bakit mukha itong malungkot doon. Ilang sandali pa, nagsagawa ang sistema ng iris scan para pahintulutan ang pagpasok ng kakumpetensya. Sa ipinagkaloob na pahintulot, bumukas ang malaking tarangkahan at naghanda ang mga estudyante na pumasok sa kakahuyan. Pagkatapos ay tinawid ng grupo ang daanan at sa wakas ay nakarating sa sikat na gubat ng mga espiritual na lobo. Ipinaliwanag ng prinsipal na gagamit siya ng magic circle para maibalik ang mga bata kung may mangyaring masama. Sinasabi niya na sa 300 puntos, 100 lamang ang mula sa mga badge at binabati niya ng good luck ang mga kalahok. Matapos ang babala, nagsimulang umilaw ng matindi ang energy circle para i-activate ang transportasyon. Noon din, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong kapaligiran habang ang mga estudyante ay ganap na na-teleport. Pagkahupa ng liwanag, iminulat ng bida ang kanyang mga mata at sinubukang masanay sa bagong tanawin. Pinagmasdan niya ang mga higanteng puno at nagtaka kung ang lugar na iyon ba talaga ang tinatawag na spiritual realm. Sa sandaling iyon, tiningnan ng kanyang kasamahan ang digital na mapa at nagtanong kung saang punto sila susunod na pupunta. Nakangiti, nakita ng lalaking maitim ang buhok ang isang bagay sa malapit at nagpa siya na tingnan kung totoo ang badge. Kaya sumang-ayon ang magkakaibigan sa plano at naghanda na simulan ang paghahanap sa mga mahahalagang premyo. Pagdating sa isang liblib na lugar, nakakita sila ng isang malaking haliging bato sa gitna ng makapal na gubat. Dahil doon, pinindot ng bida ang kumikinang na buton sa totem para subukang kunin ang unang badge ng pagsusulit. Noon din, napagtanto ng lalaking maitim ang buhok na sinuwerte siya at nagkomento sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mabilis na paghahanap ng bagay. Bigla, sumigaw ang isa sa mga kasamahan na mag-ingat ang lahat dahil nakaramdam siya ng panganib na nagmumula sa lupa. Sa sandaling iyon, ilang mga palaso na pinakawalan ng isang patibong ang lumipad patungo sa grupo ng mga estudyante, ngunit nagulat ang lalaki nang mapansin na mas mabilis pa ang ibang mga katunggali kaysa sa kanyang koponan. Sakto, may tumapak sa isang pressure plate at lumapit ang kalabang grupo na may hawak na mga sandata. Lumitaw ang koponan mula sa Kun City at hinihingi na ibigay ng mga bida ang lahat ng kanilang mga badge ngayon din. Ipinaliwanag nila na ang mga malalaking lungsod ay karaniwang mayroong pinakamalalakas na mandirigma sa buong paligsahang ito. Samantala, sa auditorium, pinapanood ng mga manonood ang tensyonadong komprontasyon sa pamamagitan ng mga higanteng screen. Inasar ng kalabang prinsipal ang master mula sa leyang at sinabing babayaran niya ang tiket pabalik ng mga talunan. May sarkastikong ngiti, tinanong ng bida kung sa tingin ba talaga ng gago ay kaya niyang talunin silang lahat ng mag-isa. Nagalit ang kontrabida at nagbabala na mas mabuting sumunod sila kung ayaw nilang umalis sa laban na malubhang nasaktan. Sumagot naman ang lalaking maitim ang buhok na ang laki ng lungsod ay hindi tumutukoy kung sino ang pinakamalakas na manlalaban. Sumugod ang kalaban gamit ang kanyang sibat at nanumpa na ang grupo ng bida ang unang babagsak ngayon.
Sumisigaw siya na magiging hari siya ng mga sibat at mabangis na sumalakay upang subukang talunin ang binatang may maitim na buhok. Sa sandaling iyon, naghanda ang mga kasamahan na tumulong ngunit naging napakabigat ng atmosfera doon mismo. Napakakalma, sinabi ng lalaki sa kanyang mga kasama na iwanan na lang sa kanya ang lahat ng gulo. Habang matinding nagniningning ang kanyang asul na aura, ipinahayag ng mandirigma na haharapin niya ang kalabang grupo ng mag-isa. Sa sandaling iyon, pinagmasdan ng kanyang kaibigan ang kapangyarihan ng bida at napagtanto na gagamit ito ng isang lihim na teknik. Tumalon ang tatlong kalaban kasama ang kanilang mga sibat at sumigaw na hindi alam ng bida ang kalawakan ng mundo ng espiritu. Ngunit nagulat ang leader ng grupo nang makitang madaling naharang ng lalaking maitim ang buhok ang sabay-sabay na pag-atake doon mismo. Dahil doon, hinigpitan ng kontrabida ang hawak sa kanyang mga armas at nagtaka kung paano naging ganoon kalupit ang level 5. Pagkatapos ay sinuri ng lalaki na malakas ang kalaban, ngunit napagtanto niyang mas mahina ang dalawa kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, inactivate ng mandirigma ang kanyang level 9 mental power attachment at nagniningning na asul ang kanyang mga mata. Dahil doon, hinawakan ng mahigpit ng bida ang kanyang espada at naghandang magpakawala ng isang atake laban sa kanilang tatlo. Bigla, sumabog ang enerhiya habang ginagamit ng eskrimador ang kanyang fluid light art para umatake. Ginamit ng lalaking maitim ang buhok ang unang tindig ng kanyang teknik at lumikha ng isang kulungan ng liwanag na bumabalot sa buong larangan ng digmaan. Dahil doon, tumalsik pa atras ang mga kalaban at nabigla ang leader ng grupo matapos matamaan. Ngunit matatag na tumapak ang bida sa lupa at nanatiling kalmado habang pinapanood ang kanyang mga kalaban na nakahandusay sa gubat. Naiwang nakahandusay sa sahig ang dalawang alipores at nagtataka ang amo ng koponan kung bakit napakabigat ng kanyang espada. Pinagpapawisan ng malamig, takot na takot ang kontrabida at tinatanong kung gaano kalakas ang binatang iyon ngayon. Kaya nagpasya ang lalaki na tapusin ang laban at nag-focus sa pinakamalakas na kalaban para wakasan ang sabupaan ng tuluyan. Habang nakatutok ang talim sa liig ng kanyang kalaban, ginamit ng lalaking maitim ang buhok ang ikalawang tindig ng golden drums doon mismo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang instruktor ng paligsahan at hinawakan ang dulo ng espada para pigilan ang mapagpasyang atake. Ngunit sumigaw ang gago na kaya pa niyang lumaban at tumangging tanggapin na matanggal ng isang estudyante mula sa maliit na lungsod. Itinuro ng lalaking nakaputi ang punit-punit na damit ng kontrabida at kinumpirma na talo na siya sa opisyal na duelo doon mismo. Ipinaliwanag niya na umabot sa level 7 ang lakas ng atake ng bida at walang sinuman ang makakaharang noon. Sinusuri ng master ang talento ng bida at iniisip na mas nakahihigit siya sa ibang mga henyo ng paaralan. Dahil doon, umalis ang instruktor na naniniwalang ang binata ay magiging isang hindi matatalong puwersa sa buong hinaharap ng martial arts. Pagkatapos, nagpaalam ang kalaban na may spiky na buhok at sinabi sa bida na hihintayin niya ito sa finals ng paligsahan. Noon din, bumangon ang natalong kalaban at tinanong ang pangalan ng bida dahil hinahangaan niya ang kanyang malaking lakas. May kumpiyansang ngiti, sumagot ang lalaking maitim ang buhok na ang pangalan niya ay ang unang pwesto sa darating na kampyonato. Pabalik sa auditorium, nakita ng mga manonood ang resulta ng laban sa pagkapanalo ng ating matapang na bida. Pagkatapos ay inasar ng kalabang instruktor ang master mula sa layang at tinanong kung kailan niya gusto ang tiket pabalik. Nagkomento ang isang leader na mayroong 4 na perpektong estudyante, ngunit itinama siya ng isa, sinasabing mayroon lamang 3. Nalilito ang mga manonood dahil papunta na sa labasan ang koponan ng layang na may isang badge lamang. Nagulat ang mga kaklase sa plano ng lalaking maitim ang buhok at nagtanong kung haharapin niya ba si Wu Zhang doon mismo. Ipinaliwanag ng lalaki na sa kanyang lakas, madali lang makakuha ng 2 badge, ngunit mayroon siyang ibang layunin. May determinadong tingin, ibinunyag ng binata na ang kanyang totoong plano ay manalo sa buong kampyonato. Ipinaliwanag niya na kailangan niya talaga ang 1 milyon na premyo para matulungan ang kanyang pamilya na mamuhay ng mas maayos. Itinaas ng bida ang 3 daliri at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang estratehiya sa mga kaibigang kasama niya. Sabi niya, ang 3 pinakamalakas ay mula sa ibang mga lungsod at ang pag-ambush sa isa sa kanila ngayon ang kanilang pinakamagandang pagkakataon. Kinukwestiyon ng kanyang kaklase ang plano, ngunit sinabi ng binata na kung hindi niya ito gagawin, baka hindi siya makapasok sa top 3. Ipinaliwanag niya ang lohika ng paligsahan at kung paano hindi nagkakaharap ang mga pinakamalalakas na manlalaro sa ikalawang yugto. Naghinala siya na ang paligsahan ay niluto para paboran ang mga host mula sa high city sa kompetisyon. May seryosong tingin, ipinakita ng lalaki na buo na ang kanyang desisyon na ituloy ang kanyang mapanganib na plano. Pagkatapos ay nag-isip siya kung kaya niyang talunin ang 3 perpektong manlalaban sa loob lamang ng 2 araw ng paligsahan.